This is our ninth and last night of our Sambang Gabi 2024 All-Out Christmas. So that is why tonight let us give our best to praise our Jehovah Tsidkenu, our righteous God. Let us worship our El Shaddai, our God Almighty, for He is victorious. Alam niyo po, natuklasan po natin na meron pong iisang Panginoon, ang iisang Diyos. Pero makikita rin po natin na meron po siyang iba't ibang pangalan. Bakit po? Kasi meron po tayong, ang tao po, meron po tayong iba't ibang pangangailangan. Kaya nga po, sabi po dito sa kakantahin natin, that because of who you are, I will give you glory. I will give you praise. Lord, I worship you dahil sa kung sino ka. And this night, let us come to Jesus. Let us come to our God. And let us praise Him. Let us give Him glory as we sing this song. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and sing, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Let us sing to Him. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and sing, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Let us say His name, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh,
victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Let us say his name. Jehovah Jireh, my provider. Say, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you, and I worship you, and I worship you, because of who you are. Oh, we worship you for who you are, Lord. You're our Jehovah Jireh, our provider, our Lord Jesus, our victory. Let us continue to exalt His name. He is our God. We are victorious because of Him. You are always fighting for us, heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender, you're my savior and my friend. By your grace I live and live to worship you. At the mention of your greatness, you my neighbor will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple, let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. The lost become the found. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are here to stand beside. You're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Jesus, you have overcome.
stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You will wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You will wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Say, every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You will wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. At the cross the work was finished. You were buried in the ground, but the grave could not contain. For you wear the victor's crown. Stronghold shall be broken. You will wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You will wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You will wear the victor's crown. You have overcome, Lord Jesus. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You will wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. We will lift our eyes. We won't fear the fight. There is one who's stronger. Heart pressed on its side. We will not lose sight of the one who's greater. One name holds every victory. One voice that silences the enemy. One King who reigns for all eternity. Jesus, Jesus. On the battlefield, your power is revealed. Giants fall defeated. We are taking ground. Walls are falling down in the mighty name of Jesus. One name holds every victory. One voice that silences the enemy. One King who reigns for all eternity.
silences the enemy. One King who reigns for all eternity. Oh, Jesus, Jesus. Let us sing. Every victory is yours. Every victory is yours. You rose, you reign. Dead is buried in the grave. Hell could not defy your name. You reign. Every victory is yours. Every victory is yours. You rose. You reign. Dead is buried in the grave. Hell could not defy your name. You reign. One name, One name was every victory. One voice that silences the enemy. One King who reigns for all eternity. Jesus, let's shout His name. one name Was every victory. One voice that silences the enemy. One King who reigns for all eternity. Jesus, your name is our victory, Lord. Your name silences the enemy, Lord Jesus. For we are victorious because of you. You are conquered. You conquered the grave, Lord Jesus. You died and rose. You died and rose again, Lord Jesus. Because of that, we are victorious. We thank you for that, Lord. We thank you for your never-ending and unfailing love. That's why we're here at your feet. We're shouting your name. We are unashamed because of you, Lord. As we know, you died on the cross for our sins. You died on the cross for our sins. You died, rose again. You're our risen King. Because of that, we are victorious. We give back everything to you, Lord, this night. We give back all the glory, all the honor, all the worship, everything inside our hearts, inside our mind, our souls. So we need you. Thank you. Oh, we worship you. We worship your holy name, the mighty name of Jesus. Amen.
Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa huling gabi na ng ating sambang gabi. Ang bilis po ng araw. Ano po, ang bilis po ng mga buwan. Biruin niyo po ay December na po ngayon. Ilang araw na lang po, Pasko na. At ilang araw na rin lang po at magpapalit na ulit tayo ng taon. At sa ngayong 2024 po, sino po dito yung nagsasabi na parang kalagitnaan pa lang ng taon, gusto na pong lumipas ang 2024 at dumating na po ang 2025 sa pag-asang mayroon pong kumbaga mababago naman po ang mga sitwasyon, ang mga pangyayari, ano po natin pong mararanasan. So, ngayong gabi po ay nasa huli na pong gabi, ano po, at ngayong taon po ang atin pong tinatalakay sa ating sambang gabi ay ang mga pangalan po ng ating Diyos, ano po. At dito ho tayo lalong mapapalapit ho sa Panginoon, dito ho natin lalong makikilala kung sino ba talaga yung Diyos na sinasamba natin. Ano ba yung mga kaya niyang gawin, ano po, at napakapalad po natin dahil meron po tayong Diyos na ganito po, ano, ang Diyos po natin ay Diyos ng kapayapaan, ano po, Diyos na nagkakaloob. Dami ho ang Diyos po natin is the God who is the most high, ano po, at napakaganda po ng mga narinig po nating mga turo tungkol po sa pangalan po ng Panginoon. At ngayong gabi po ay titingnan po natin ang pangalan po ng Panginoon, which is El Shaddai. Ano po? At bago po tayo dumako po sa atin pong pag-aaralan ngayong gabi, tayo pong lahat ay yumuko, tayo pong lahat ay lumapit lamang po sa ating Panginoon. Aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, ang aming Diyos na hindi po nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman, ang aming Diyos na amin pong kapayapaan, ang aming Diyos na nagkakaloob, Panginoon Ama. Salamat po, O Diyos, dahil Ikaw ang Diyos na amin pong sinasamba. Ikaw po ang Diyos na sumasama po sa amin, Panginoon. Sa bawat panahon, sa bawat sitwasyon ng buhay, andyan ka po para po sa amin. At ngayong gabi po, Panginoon, humihingi po kami patuloy ng pangunguna ninyo, ng pagsama ninyo, aming Ama. Patuloy ka po naming makilala kung sino nga po kayo. Salamat po, O Diyos, sa mga turo po na aming pong tinatalakay ngayong sambang gabi, Panginoon Ama. Dahil po dito, lalo po namin kayong nakikilala at lalo po kami napapalapit sa inyo at lalo pong lumalakas po ang aming pananampalataya sa inyo. Maraming salamat po. Patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming bigyan ng karunungan, Panginoon, patuloy mong buksan ang puso't isipan ng mga taong makikinig po sa gabing ito. Salamat, O Diyos, salamat. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Okay, so ngayong gabi po, ako lamang po ay may tanong po sa inyo before po natin i-tackle ang pangalan po ng Panginoon. Ito po yung tanong na nais ko pong iwan po sa atin. Sa umpisa po ng ating pag-aaral ngayong gabi. What is it going to take to make us really happy? Ano po bang kailangan talaga natin para talagang masabi ho natin tayo talagang masaya sa buhay? Okay? Sige nga po, tanungin niyo po yung katabi mo. Ano sa tingin mo at ang talagang kailangan mo para masabi mong masayang-masaya ka na sa buhay mo? And question number 2, what is it going to take to relieve anxiety na nararanasan po natin? Ano po yung kailangan po natin para masabi ho natin na talagang mawala ho yung mga alalahanin, mawala ho yung mga worries na nararanasan po natin ngayon? Ano po? Okay, so natanong nyo na po ba? So ano po yung kailangan po talaga natin para sabi ho natin talagang masaya po tayo? Ano po yung kailangan po natin para mawala po yung mga anxiety, yung mga alalahanin na atin pong nararanasan ngayon? O kaya naman po, kailan po talaga natin masasabi na tayo ay nasa estado na ng buhay natin, na tayo po ay kontento na at wala na tayong kailangan pa? Siguro po, kadalasan po na sagot na maririnig po natin dyan ay ganito po. Kapag marami na akong pera, kapag nabayaran ko na lahat ng kailangan kong bayaran, kapag nabayaran ko na lahat ng mga bills na dapat kong bayaran, at meron pang sobra. Yan po yung maririnig po nating sagot. Ano po? Pero ito po yung tanong how much is enough? Okay. Paano ba natin masasabi na talagang okay na, kontento na po tayo? Alam niyo ho, hindi po yan masasagot ng pera or financial na pangangailangan ang mga katanungang iyan. Ano po?
It will never be answered by our money or what we have. It can only be answered when we come to realize that God is enough, that He is more than enough. Lagi po nating isipin, ito po yung realidad ng buhay. The more na marami kang pera, the more din na marami kang pangangailangan na darating. Hanggang sa yung dami mo ng pera, makikita mo at marirealize mo na hindi pa rin sapat dun sa mga pangangailangan. Unawaan po natin, pagdami ng pera, pagdami rin po ng mga pangangailangan natin. Kaya hindi po yan masasagot ng pera, yung mga katanungan yan. Ulitin ko po it can only be answered when we come to realize that God is enough, that He is more than enough. Na ang Diyos po ang ating kasapatan, na sa lahat ng pangangailangan na meron tayo, tanging Panginoon lamang po ang makapagpupuno po niyan. At dadating po tayo dun sa estadyo ng buhay natin na kontento na po tayo when we come to realize that God is enough, that He is more than enough. Okay, pakisabi nga po sa katabi natin, our God is enough. He is more than enough. Okay? Kaya po para po sa huling gabi ng ating sambang gabi, ay pag-aaralan po natin ng isang pangalan ng ating Diyos, which is El Shaddai. Okay? Para lalo po nating maunawaan ang pangalang El Shaddai, titingnan po muli natin ang buhay po ni Abraham. Okay? So alam naman po natin, kilalang-kilala po natin si Abraham. Si Abraham po ay dumaan po sa tinatawag nating faith crisis. Si Abraham po ay dumaan po sa isang hopeless situation. Si Abraham po ay dumaan po sa isang napaka-imposibleng sitwasyon. And then, dito po natin makikita kung paano po pinakita ng Diyos that He is El Shaddai. Naunawaan natin that He is all-powerful to fulfill all His promises. Dito ho natin makikita, pinakita ho ng Diyos na kaya niya pong tuparin, na siya po'y makapangyarihan para tuparin po lahat ng kanyang ipinangako. Ngayong pong gabi, titingnan po natin, tingnan ho natin sa Genesis 12, verse 1 to 2. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, okay, so ang pangalan niya pa dito ay Abram, hindi pa Abraham. Sabi po ni Yahweh, ng Diyos sa kanya, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak. This is the time that Abraham was called by God. Okay, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Okay, this is the promise. Okay, ito po yung pangako ng Diyos. Naunawaan po natin, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Alam naman po nating lahat na wala po siyang anak. Ito ho yung time nung tinawag ho siya ng Diyos sa verse na to, okay? Siya po ay 75 years old na that time. Okay? So, sobra-sobra na po sa pagka-senior. 75 years old. Sinabi ho ng Diyos sa kanya, Abraham, pumunta ka sa lugar at lisanin mo yung lugar na yan at pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Sabi niya, doon, pararamihin ko ang iyong anak at mga apo. Sabi ho, parang si Abraham, Lord, anong klase pong pangako iyan? Parang gano'n, parang kung sa atin yun, di ba? Magtatanong ka sa Panginoon, wala nga akong anak, di ba? Pero ang pangako sa kanya ng Diyos, He will be a father of a great nation. Bakit po may kwento ng pananampalataya po dito sa verse na to? Kasi kung marami po siyang anak, walang kwento ng pananampalataya. Pero ito ang maganda sa kwento niya. Dito ho natin makikita ang kapangyarihan po kung gaano makapangyarihan ng Diyos. May kwento po ng pananampalataya dahil wala po siya. Kahit isang anak. Unawaan ho natin. At the age of 75 years old, ang tanda-tanda na po, di ba? At kung titingnan po natin, dyan po sa Genesis 12, punta naman po tayo sa Genesis 15.
Ito na ho. So, lumipas na po ang inang So, nasa Genesis 12 po yung tinawag ho si Abraham at pinangakuan ho ng Diyos na siya yung magiging ama. Okay? Pararamihin niya ang kanyang mga anak at mga apo. So, talon ho tayo sa Genesis 15. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Ngunit sinabi ni Abraham, Panginoong Yahweh, ano pong kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Naunawaan ho natin. So, sabi ni Abraham, ano namang kabuluhan ng pangako mo, Panginoon, kung wala naman akong anak? Wala akong tagapagmana, kundi si Eliezer na taga Damasco. Okay? Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking ari-arian. Okay? Subalit, tingnan nun natin. Sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. O, diba? Ang ganda. Diba? So, tingnan mo natin. So, sabi ko nga sa inyo, by this time, magmula chapter 12, papunta sa chapter 15, nasa 85 years old na, 10 years na yung lumipas dun sa kasunduan na muling ini-reaffirm ng Panginoon kay Abraham ang kanyang pangako. Okay? Hindi na humatago. Abraham could no longer hide his frustration from God. Ano po, hindi na humaitago ni Abraham yung kanyang pagkadismaya. Kasi sabi niya dito, ngunit sinabi ni Abraham, Panginoong Yahweh, ano pong kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Grabe po sabi niya, wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking ari-arian. So sobrang frustrated na po si Abraham. 10 years. Yung ipinangako ng Diyos hindi pa rin nangyayari. Kaya sinabi niya, ang aking kamag-anak na si Eliezer ang magiging tagapagmana. Naunawaan po natin. Parang sinabi ho ni Abraham, paano mo ko gagawin yung father of a great nation? Wala nga akong anak. Pero may ipinangako ho ang Diyos sa kanya. Naunawaan po natin, may pinangako ang Panginoon sa kanya At minsan, pakinggan natin mabuti. Minsan ganyan tayo, especially when we face something impossible and hopeless situation. Minsan ganyan po tayo, lalo na po pag humaharap po tayo sa isang sitwasyon na sa tingin talaga ho natin ay imposible at sa tingin ho natin wala nang pag-asa at malabo na hong mangyari. We just accommodate the promised. Okay, tinatanggap natin, okay, Panginoon, yan po ang pangako mo sa akin. But in our hearts, we've actually lost hope. Pero sa loob ho natin, sa puso ho natin, nawala na ho tayo ng pag-asa. Nag-doubt na ho tayo sa pwedeng gawin ho ng Diyos sa buhay po natin. And this night, this is the message of El Shaddai. This is the context of the name of God, El Shaddai. Ito po ang ibig sabihin po ng pangalang El Shaddai. Okay, kamusta na po tayo? Kamusta po ang bawat isa sa atin? Are you beginning to lose hope? Nawawala na po ba tayo? Nag-uumpisa na po ba tayong mawala ng pag-asa? Nag-uumpisa na po ba tayong mag-give up? Mag-doubt sa Diyos dahil, Panginoon, ang tagal naman Hindi naman yung nangyayari yung pinangako mo sa akin Panginoon, ang tagal-tagal ko nang pinagpipray ito, taon na, pero hindi pa rin nangyayari. Unawaan po natin, ito lang po, humaharap po ba tayo sa sitwasyon na kung saan lalo pong nagiging imposible ang mga bagay habang tumatagal po at lumilipas ang panahon? Sino po yung humaharap po sa ganyan? Parang nagpipray ka naman, everyday you're praying to God, Lord, please, gumawa ka ng himala, Panginoon. Panginoon, ito po yung sitwasyon ko. Ito po yung bagay na nangyayari sa akin. Do something, Lord. Pero, alam niyo po yun, sa pagtagal ng panahon, sa paglipas ng mga araw, wala pong nangyayari. Pero tingnan po natin,
Ang ganda ho nung sagot ho ng Diyos kay Abraham. Yung si Abraham po ay hindi niya na ho maitago yung frustration, yung sobrang frustrated na ho siya. 10 years ba naman ang lumilipas, hindi pa rin nangyayari yung ipinangako niyang magkakaroon siya ng anak, magkakaroon siya ng maraming apo, wala hong nangyayari. Pero ito yung sagot. Kaya sinabi po ni Abraham sa Diyos na, si Eliezer, ang aking kamag-anak, siya ang aking tagapagmana dahil wala naman akong anak. Okay? Dahil hindi mo naman ako pinagkalooban ng anak, siya ang magmamana ng aking ari-arian. Pero straightforward, sinagot ho ng Diyos si Abraham. Ang sabi po ng Diyos, verse 4, subalit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Hindi si Eliezer ang iyong magiging tagapagmana. Okay, tingnan ho natin, sino daw? Sabi ho ng Diyos, sabi ho ni Yahweh kay Abraham, ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Grabe, no? Sabi ho ng Diyos kay Abraham, ano ka ba, Abraham? Hindi si Eliezer, hindi isang alipin na magiging tagapagmana mo, kundi sarili mong anak. Dahil po frustrated na siya, nagda-doubt na siya, Panginoon, tagal na eh. Ito hong ginawa ho ng Diyos kay Abraham, pinakita niya ho yung mga bituin. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Si Abram ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito, siya'y itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Sabi ho doon sa verse 4, diba? Straightforward, sinagot ho ni Yahweh. Sinagot ho ng Diyos si Abram. Sabi niya, hindi si Eliezer ang tagapagmana. Nakakaranas din po ng ganito eh. Yung madalas po, pag may mga sitwasyon po tayo sa buhay natin na parang wala ng pag-asa, sobrang anxious po tayo, di ba? Sobrang nagpapanik na tayo, sobrang worried na po tayo. Ayun, parang hindi ka na makakilos, hindi ka na makapag-isip ng tama, gusto mo na lang matulog ng matulog, gusto mo na lang mahiga ng mahiga. Kasi paralyzed ka na hindi mo na alam kung anong gagawin mo Kasi parang, Lord, wala naman hopeless na, imposible, di ba? Ganyan tayo. Pero ito, church, ito ang maganda sa Panginoon. Ito ang maganda sa Panginoon na sinasamba ho natin. Ito yung maganda sa Panginoon na kinikilala po natin. Wala ho sa bukabularyo niya yung magpanik. Wala ho sa bukabularyo niya yung ma-depress, ma-stress sa mga sitwasyon na sa tingin ho natin ay imposible ho sa atin. Diba? Ang sarap lang ho na ang Panginoon ho natin ay very powerful. Pagdating ho natin sa Genesis 16, sinabi ho ng Panginoon kay Abraham, hindi si Eliezer magiging tagapagmana mo, sarili mong anak. Pero pagdating ho natin sa Genesis chapter 16, yung pangako ho ng Diyos kay Abraham, hindi pa rin ho natutupad. Unfulfilled pa rin. Okay? Kaya ho si Sarai, ang kanyang asawa, ang pananampalataya po niya ay unti-unti na hong nawawala. Pananampalataya ho sa Diyos, unti-unti na hong nawawala at unti-unti na ho siyang nagdududa. Kaya po si Abraham, in a way, nahahawaan po ni Sarai. Okay, tingnan ho natin sa Genesis 16. Hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram. Ngunit mayroon siyang aliping babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. O ito na, hindi pa rin ho nila nakikita yung katuparan ng pangako ng Diyos. Kaya po ang ginawa po ni Sarai, tinulungan na po ang Diyos. Diba? Tinulungan niya na po ang Diyos para mangyari po yung pangako niya sa kanilang mag-asawa. Minsan ganyan tayo dumidiskarte tayo ng atin. Okay? Dahil hindi na ho tayo makapag-antay sa pagkilos ng Panginoon, sa ipinangako ho ng Diyos, kaya ginagawa na ho natin sa sarili nating lakas. Tinutulungan na ho natin ang Diyos. Okay? So, ganyan din tayo minsan. Kaya anong ginawa ho ni Sarai? Sinabi niya, Abram,
Dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko, ang sipingan mo. Okay? Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abram sa sinabi ni Sarai. At ipinaubaya nga ni Sarai ang kanyang asawa, si Hagar, upang maging asawang lingkod. 10 taon na si Abram na naninirahan sa Kanaan nang ito'y mangyayari. Matapos sipingan ni Abram, si Hagar, nagdalang tao ito, subalit nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarai. Okay, naintindihan ho natin? Dahil dito sinabi ni Sarai kay Abram, ikaw ang dahilan ng paghamak ni Hagar sa akin. Alam mong ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kong ito. Bakit niya ako hinahamak ngayong siya'y nagdadalang tao? Si Yahweh na ang humatol kung sino sa atin ang tama. At sumagot si Abram, alipin mo naman siya, kaya gawin mo sa kanya ang gusto mo. Pinagmalupitan nga ni Sarai si Hagar, kaya ito'y tumakas. O, tingnan ho natin. So sabi ko nga po sa inyo, dahil sa tagal ng taon ng pag-aantay ho nila, si Sarai po ay hindi na ho nakapag-antay sa pangako ho ng Diyos. Ginawa niya ng paraan. Tinulungan niya na ang Diyos. So, minsan ho sa buhay po natin, ganyan din tayo. Sa tagal nating pag-aantay, naiinip na tayo, unti-unti na hong nawawala ang ating pananampalataya, unti-unti na po tayo nagdududa kung kayang ibigay ba o kayang tuparin ng Diyos ang pinangako niya ho sa atin. So, kamusta po ang bawat isa ho sa atin? Baka tayo na po si Sarah. Okay, tanong mo sa sarili mo o tanong mo sa katabi mo, ikaw na ba si Sarah? O ano po? Sana po, hindi naman po tayo si Sarah at tayo pa rin si Abraham. Ano ho? Okay? So, nung ipinanganak po si Ismael, si Abraham po ay 86 years old na that time. So, sabi ko nga ho sa inyo, tinulungan na po nila si God para mangyari na po yung pinangako na magkaanak po si Abraham. Pero, sinabi ho ng Diyos, diba? Ito ho, hindi si Ismael ang aking ipinangako. Siya ay illegitimate. Hindi siya anak sa pamamagitan ng pananampalataya at pangako ko. Okay, naunawaan po natin. So, 13 years old na po si Ismael. Si Abraham po ay 99 years old na that time. So, umabot na po ng 25 years. Magmula po nung nangako ang Panginoon kay Abraham, 25 years na po. Okay? Ang lumipas, magmula nang sabihin ng Diyos ang pangako niya kay Abraham. So, parang 25 years, ang tagal na. Diba? So, parang nakalimutan na po ng Diyos ang kanyang pangako. Nandun na po si Abraham sa point na wala na pong pag-asa na matupad ang pangako ng Diyos sa kanya. At ngayon po, dito ho natin makikita sa Genesis 17, this is the first time that the name El Shaddai occurs for the first time in the Bible. After 25 years, okay, ang tagal. Ano po, gaano po tayo nag-aantay sa Panginoon? Ano po yung mga ipinapanalangin po natin sa Diyos? Gaano ka nakatagal nananalangin para dyan? 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years? Si Abraham po, it took 25 years para ho matupad ang ipinangako ho ng Diyos sa kanya. And dito po sa Genesis 17, dito ho natin makikita sa unang pagkakataon na kung saan nag-appear po ang pangalang El Shaddai sa Bible. Okay? Sa Genesis 17 verse 1 to 5, when Abram was 99 years old, kumbaga hindi na talaga sila, yung age nila, malabo na talagang magkaanak. Diba? 99 years old. Naunawaan po natin, grabing tanda na po noon, ano? When Abram was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. And that's the meaning of El Shaddai. Okay?
Sabi niya, when Abram was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Walk before me faithfully and be blameless. Then I will make my covenant between me and you and will greatly increase your numbers. Abram fell face down, and God said to him, As for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations. No longer will you be called Abram. Your name will be Abraham, for I have made you a father of many nations. Grabe, no? Dito ko po. When Abram was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. I am El Shaddai. God Almighty. This is the context of Abraham's impossible and hopeless situation as far as man is concerned. Kumbaga, yung sitwasyon po ni Abraham, ito na yung pinaka-imposible. Nung panahon po na yun, siguro hanggang sa panahon po natin ngayon, napaka-imposible po na mangyari po na magkaanak pa sila at the age of 99 years old. Si Sarah siguro po nasa 90 plus na rin that time. 25 years in the making ang pangako ho ng Diyos bago ho nangyari. Okay? So makikita ho natin ano po ang ibig sabihin ng El Shaddai, God Almighty. When we say El Shaddai, He is an omnipotent God who is able to do anything and everything at any given time. Siya po ay Diyos na kaya pong gawin lahat, anumang bagay, at any given time. Literally, ang ibig sabihin po ng God, ng El Shaddai is God is Almighty. God Almighty. He is powerful. Naunawaan ho natin. Ang ibig sabihin po ng Shaddai ay from the Hebrew word chad, ang ibig sabihin po ay nourishment. Diba? Yung para bang yung isang ina na nagbibigay po ng gatas, nagsusupply ng gatas sa kanyang anak. Yun po ang ibig sabihin po noon. Okay? The one who supplies milk like a mother. So yan po yung Diyos ho natin. He is El Shaddai. The one who supplies. The one who is mighty to nourish. The one who is mighty to supply. All sufficient God, He is able to supply. Unawaan po natin lahat ng kailangan po natin, kaya niya pong isupply ho sa atin. Unawaan po natin, lahat ay kaya niya pong gawin para po sa atin. Though it is impossible, though it is hopeless for them, pinakita ho ng Diyos, kaya kong bigyan kayo ng anak because He is El Shaddai. Unawaan po natin, He is God Almighty. Kaya po, church, kamusta po ang bawat isa po sa atin? Dito natin makikita at nakilala po natin na ang Diyos po is El Shaddai, that He is able to do anything and everything. Kaya niyo pong gawin lahat, anuman po, dahil siya po ay makapangyarihan, that He can supply all we need. He's able to nourish us. Lahat ho ng pangangailangan ho natin, kaya niya pong ibigay ho sa atin. Dito po ako, pinalakas ho ng Panginoon. Sabi ko, grabe, Lord, ano ba to, nagkataon lang? O talagang, wala naman yung nagkataon sa Panginoon, Dito ko po nakita, sabi ko, Panginoon, ito talaga yung itapat sa akin. Ito talaga yung ituturo ko, ang galing ng Panginoon, pinakilala niya ang Panginoon sa akin, that He is El Shaddai. That He is God Almighty. That He can do anything and everything. That He is able to supply all that we need. That He is able to nourish us. That He is more than enough because He is all-sufficient God. Unawaan po natin. Kaya po,
Tayo po ba ngayon ay humaharap sa sitwasyon na mukhang imposible? Sino po sa atin dito yung humaharap po sa mga sitwasyon na mukhang imposible po? At a situation that seems so hopeless. We are so afraid of what can happen. Sobrang natatakot na po tayo sa pwedeng mangyari. Naku, pupuntahan na ako sa bahay. Ganito, ipapabarangay na tayo. Hahatakin na po ang ating sasakyan. Ano po? Wala na. Ang anak ko hindi na makakapag-aral sa susunod na taon. Ang aming negosyo ay lugi na. Naintindihan po natin. Wala nang pag-asa kaming mag-asawa. Imposible na magkabalikan kami. Ang aking anak, hopeless na magbago yan. Yung ganun po, may mga nararanasan po ba tayong ganyan? Meron po ba tayong mga nararanasan na wala na tayong control sa mga sitwasyon, wala na tayong magagawa, at wala na rin tayong control sa kung anong pwedeng mangyari? Alam nyo, church, sa kwento po ni Abraham at ni Sarah, dito ho natin makikita kung paano po ipinakita ho ng Diyos kanya po kapangyarihan. Kung paano ipinakita ho ng Diyos kung ano po yung kaya niyang gawin. Kaya kapag humaharap po tayo sa mga ganitong sitwasyon, naakala ho natin talagang wala na, dead end na, hopeless na po imposible, napaka-imposible. This is the most, lagi po nating tandaan, ito yung pinakamagandang pagkakataon. Ito yung pinakamagandang panahon. This is the most effective time to reveal God's power to supply whatever it is that we lack. Unawaan po natin, ito po yung pinakamagandang panahon, pagkakataon, para po maipakita ng Diyos kung ano po yung kaya niyang gawin, kung ano pong kapangyarihan na kaya niya po, ang kapangyarihan niya po na isupply, na ibigay po, na tugunin po. Kung ano man po yung mga bagay na wala po tayo, yung mga bagay na kailangan po natin. Okay? To supply whatever it is that we lack. To supply whatever it is that we need. It is His opportunity to reveal to us His power that He is able to fulfill His promises to us just like Abraham. Ito po yung pinakamagandang pagkakataon para maipakita sa atin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan that He is able, na kaya niya pong tuparin ang kanyang ipinangako po sa atin katulad po ng nangyari po kay Abraham. Kaya ano man po yung inyo pong nilalakbay sa mga panahong ito, gaano man po yan ka-imposible, gaano man po ka-hopeless na ang sitwasyon, remember that God is El Shaddai. Remember that this is the right time and the most effective time to reveal God's power, that He is able to fulfill His promises to us. This is the most effective time to reveal God's power to supply whatever it is that we lack, whatever it is that we need. Ano man po yung kulang sa atin, ano man po yung kailangan po natin, kaya niya pong ibigay po sa atin. Unawaan po natin, God performs what is impossible to fulfill His promises regardless of time and circumstance. Lagi po nating tandaan, there is always perfect timing of God. Kahit na po umabot yan ng 25 years bago mangyari ang ipinangako sa atin ng Diyos, bago tugunin ng Diyos ang atin mga ipinapanalangin. There is always a perfect timing para sa Diyos. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Huwag po tayong mawalan huwag po tayong mag-give up. Diba? Tuloy po tayo. Lalo na po dun sa mga tinawag ng Panginoon, may mga times po talaga na dadalhin iaalaw ka ng Diyos na dumating dun sa point na talagang hopeless ka na sa tingin mo napaka-imposible na Pero remember po that sa lahat po ng tinawag ng Diyos,
Meron ka hong presyo talagang babayaran. Meron kang mga iiwanan, meron kang mga tatalikuran, kung meron kang mga bagay na hindi na mararanasan. Pero sa lahat po ng tinawag ho ng Diyos, although may presyo, may price po na babayaran, do not forget na meron din pong pangako ang Diyos sa lahat ng tinawag ho ng Diyos. Katulad po ng pagkatawag ho ng Diyos kay Abraham. Diba? Iniwan po niya may iniwan po siya, may pinaiwanan po ang Diyos, pero dumaan ho siya sa napakaraming testing, pero yung pangako ho ng Diyos nandoon. At tinupad ho ng Panginoon po yun. Tingnan ho natin sa Romans 4:17 to 21. As it is written, I have made you a father of many nations. He is our father in the sight of God, in whom he believed, the God who gives life to the dead and calls into being things that were not. Against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations, as I had been said to him, so shall your offspring be. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had power to do what he had promised. Ito yung natutunan po ni Abraham. Okay? At sana matutunan din po natin, wag ho nating pagdudahan ang kapangyarihan po ng Diyos. Wag ho tayong mainip sa pangako ho ng Diyos. Habang nag-aantay po tayo sa pangako ho ng Diyos, wag ho mag-waver yung pananampalataya ho natin. Wag ho tayong magduda. Wag ho mag-weaken po yung pananampalataya po natin. Katulad po ng ginawa ho ni Abraham. Diba? Nakita ho natin na talagang andun yung pagtitiwala niya ho sa Panginoon. Andun yung pananampalataya ho niya sa Panginoon. Hindi ho siya nag-give up. Diba? Hindi ho siya nag-give up. Although may mga times na parang frustrated na siya, pero bumabalik po siya Bumabalik po siya doon sa pangako ho ng Panginoon. Kaya po, sa bawat isa po sa atin, always remember that our God is El Shaddai. He is God Almighty. Kaya niya pong gawin ang mga bagay na sa tingin po natin imposible. Wala pong imposible ho sa Diyos. When we face faith crisis, it is an opportunity to bring great glory to God. Pag tayo po daw ay humaharap sa atin sa krisis ho ng ating pananampalataya, ito ho ay pagkakataon po para ho maibigay po natin yung kadakilaan po sa Diyos. Church, in the midst of impossible and hopeless situation, it is an opportunity to trust God more. Ulitin ko po, in the midst of impossible and hopeless situation, it is an opportunity to trust God more. It is an opportunity to believe God more. Diba? Sa panahon po ng mga imposible at hopeless situation, ito po ay pagkakataon po natin para lalo pong magtiwala ho sa Diyos. Ito po ay pagkakataon po natin at lalo po tayong maniwala ho sa kayang gawin ho ng Diyos. Maniwala po sa kapangyarihan po ng Diyos. Katulad po ni Abraham, lalo pong tumibay ang kanyang pananampalataya ho sa Panginoon. Okay? So, in the midst of impossible and hopeless situation, it is an opportunity to trust God more. It is an opportunity to believe God more. Kaya po, wag po tayong mawawalan po ng pag-asa. Wag po tayong mag-waver sa ating pananampalataya. Kapag tayo po ay humaharap sa mga imposible hong sitwasyon at parang wala na hong lusot, dead end na po, mas lalo po tayong magtiwala.
mas lalo po tayong maniwala sa kayang gawin po ng Diyos. Naunawaan po natin, mas lalo pong tumibay ang ating pananampalataya ho sa Panginoon. Ulitin ko lamang po, 17 verse 1 to 2. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Walk before me faithfully and be blameless. Then I will make my covenant between me and you and will greatly increase your numbers. Okay? At kung babasahin po natin ang aklat ho ng Genesis, nakita ho natin na si Sarah po ay nagdalang tao at nagkaanak po sila na ang pangalan po ay Isaac. Okay? Ito po, sabi ho ng Panginoon, ng Diyos kay Abraham, walk with me and be blameless. Ano pong makikita po natin doon? Kahit po ganun katagal bago na fulfill ang pangako ho ng Diyos. Sinasabi ho ng Panginoon, kahit ganun katagal, kahit maging worse pa lalo ang sitwasyon, kahit pa ang pinapanalangin mo ay sobrang tagal tugunin ng Diyos, ang sinasabi ho ng Panginoon sa atin, patuloy kang lumakad. Patuloy po tayong lumakad sa Panginoon nang wala pong kapintasan. Ibig sabihin buong katapatan. Huwag ho tayong bibitaw sa Panginoon. Buong katapatan, magpatuloy ho tayo sa Diyos. Kahit po, keep on praying for miracle. You keep on praying na, Lord, kumilos ka. Yet, wala, tahimik po ang Diyos. Kahit po ganun. Kahit lalo pa pong maging worst ang mga bagay na ito ang ipinapanalangin mo, Lord, pagpalain mo po ang negosyo namin. Pero, imbis na lumago, parang nalulugi. Kahit pa ganyan po ang nangyayari. Sinasabi ho sa atin ng Panginoon at sinasabi niya ho, di ba kay Abraham, walk with me. Walk to God and be blameless. Patuloy ho tayong lumakad sa presensya ho ng Diyos. Patuloy ho tayong maging tapat sa Panginoon. Patuloy ho tayong lumapit ho sa Panginoon. Wag ho tayong bibitaw. Wag ho nating kakalimutan ho ang Diyos. Wag ho nating sisisihin ho ang Diyos. Bakit ang tagal-tagal naman? Bakit ganito? Wag ho tayong, patuloy nating pagtiwalaan po ang Diyos. Kahit po maging worst pa ang sitwasyon, do not waver on your faith to God. Do not do things in your own way. Kahit po ang tagal-tagal na ho nating nag-aantay sa pangako ho ng Diyos, kahit parang walang nangyayari ho, kahit parang tahimik ho ang Diyos, parang sakita ho natin, parang hindi kumikilos ang Panginoon. Huwag mong pangungunahin po ang Panginoon. Do not do things in your own way. Huwag kang didiskarte ng sayo. Huwag kang gagawa sa pamamagitan ng sarili mong lakas. Lagi mong i-consider ang Panginoon. Umasa po tayo lagi sa Panginoon. Antayin po natin, mag-aantay po tayo sa pagkilos ho ng Diyos. At habang tayo po'y nag-aantay, lalo pong tumibay ang ating pananampalataya sa Kanya. Unawaan po natin. Sabi po ng isang author, we will not accomplish anything for God as long as we think we can do it in our own strength. Diba? Wala hong mangyayari. Mas lalong wala tayong magagawa kapag inisip natin, nakagawin ho natin yan sa pamamagitan ho ng sarili ho nating lakas. Katulad po ng ginawa ni Sarai. Kasi ang tagal-tagal na, diba? Nagduda na siya, kaya pinangunahan niya na ang Diyos, tinulungan niya na ang Diyos. O Abraham, ibibigay ko sa iyo ang aking alipin si Hagar. Diba? Pero sabi ho ng Panginoon, hindi yan. Ang ipinangako ko sa iyo, illegitimate child yan. Hindi siya anak sa pamamagitan ng pananampalataya at pag pinangako ko. Naunawaan po natin. So sabi kong ganun, ulitin ko po, we will not accomplish anything for God as long as we think we can do it in our own strength. It is when we come to the end of our resources that we will witness God performing His deeds to us. Uulitin ko po, it is when we come to the end of our resources that we will witness God
performing His deeds to us. Kapag dumating ka na doon sa point na, Lord, wala na po eh. Sinusuko ko na po talaga sa iyo lahat. Wala na po akong magagawa. Ito po, bahala ka na. Kayo na po. Diba? Doon po natin makikita kung paano po kikilos ang Panginoon sa ating buhay. Hanggat kinakaya mo, hanggat gumagawa ka sa paraan mo, hindi po natin makikita ang kamay ng Diyos na kikilos po sa atin. Makikita lang po natin ang pagkilos ng Diyos sa atin kapag dumating na po tayo dun sa point na talagang lahat ng lakas mo, lahat ng resources mo, Panginoon, wala na eh. Binibigay ko na po sa iyo lahat. Naunawaan po natin. At dito natin makikita that He will supply all that we need according to His all-sufficient power because He is what? He is El Shaddai. He is God Almighty. He is able to supply and fulfill all that He promised. Ano po? He is El Shaddai. He is God Almighty. Kaya niya pong isupply at kaya niyang tuparin kung ano man po ang kaniyang ipinangako po sa atin. Naunawaan ho natin, uulitin ko po, He will supply all that we need according to His all-sufficient power because He is El Shaddai, the God Almighty. He's able to supply and fulfill all that He promised. Pero ito lang po ang paalala ko po sa bawat isa po sa atin ngayong gabi. Sana po pag dumadaan po tayo sa mga impossible situations, sa mga hopeless situations ng buhay po natin, sana po ang panalangin, hindi po yun yung last resort. Sana po yung prayer is not the last resort, but prayer must be the beginning. It is the beginning. Ito po yung simula. Na kapag tayo po ay humaharap sa mga imposible at wala na pong, sa tingin po natin, wala na pong pag-asang mga sitwasyon, ang panalangin po ang maging laging umpisa natin sa pagharap po sa mga bagay na ito. Okay? Naunawaan po natin. Ngayong gabi, is your faith being tested right now? Nakikita po ba natin ang ating pananampalataya ngayon ay dumadaan po sa testing? Let us not forget that the name of God, El Shaddai, the one who is able to supply, the one who is able to nourish. Ang Diyos na kaya pong isupply ang ating mga pangangailangan, ang Diyos na kaya pong tuparin ang kanyang mga ipinangako po sa atin. Naunawaan po natin. Kaya po, dito ho natin makikita kung paano po, grabe yung pangako ng Diyos kay Abraham, 25 years bago po na isa katuparan, bago po nangyari. Pero dito ho natin makikita, kapag nangako po ang Panginoon, tutuparin po yan kahit gaano pa katagal. Kasi po dun sa tagal ho ng pag-aantay na yun, dun sa waiting time na yun, meron pong itinuturo po ang Diyos sa atin. At marami po tayong matututunan. Naunawahan ho natin. Dito ho natin makikita kung paano po pinagtiwalaan po ni Abraham ang Diyos. At sa panahon po na tayong nag-aantay, sana po mas lalo po tayong maging tapat sa paglilingkod, maging tapat ho sa paninilbihan, maging tapat sa pananampalataya ho sa Panginoon. At dito ho natin makikita kung gaano po makapangyarihan ang Diyos, kung ano po ang kaya niyang gawin. Grabe, all out Christmas. Diba? Yan po yung tema natin ngayon. Ito po yung, di po tema, ito po yung lakbayin po natin ngayong Pasko. All out Christmas. Bakit po all out? Kasi dito ho natin makikita, diba? Sabi ho natin, our God is El Shaddai. The God who is able to supply all that we need according to His all-sufficient power. Diba? Grabe, Kaya all out Christmas kasi ang Panginoong Jesus all out sa atin eh. Bakit all out Christmas? Kasi ang Panginoong Jesus yun eh. All out.
Ano bang ibinigay niya ho sa atin? Hindi ho kapiranggot, hindi ho kapiraso. Diba? All out po siya sa atin, buong buhay niya. Ibinigay niya po sa atin para ho tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit ho tayo may buhay na ganito? Bakit ho tayo may pag-asa? Bakit ho tayo nakakapagpatuloy sa kabila ho ng mga sitwasyon na pinagdaraanan natin na sa tingin ho natin ay hopeless, sa tingin ho natin ay imposible? Because God, our Jesus Christ is all out to us. Diba? Dahil ho sa Kanya, dahil ho sa Kanyang pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay. Napagtagumpayan ho ng Panginoon ng mundong ito. At tayo ho ay nagkaroon ho ng pag-asa. Kaya po, salamat po sa Panginoon dahil all out po siya sa atin. All out po ang ibinigay niya sa atin ang kanyang buong buhay. Inalay po sa atin para ho tayo magkaroon po ng bagong buhay, ng buhay na walang hanggan. At salamat po sa Panginoon dahil meron po tayong pag-asang tinitingnan. Kahit po sa mundong ito po yung nararanasan po natin. Pero alam po natin na lahat ng ito ay pansamantala lamang dahil sa Panginoon, meron ho tayong eternal life. Dito lang po yan. Pagdating ho sa Panginoon, wala na ho tayong mararanasang mga ganyan. So, salamat ho sa Panginoon. And ito po yung pag-asang tingnan po natin ngayong gabi. Our God is El Shaddai. Wag po nating kalimutan. Uulitin ko po. Is your faith being tested right now? Let us not forget the name of God, El Shaddai. The one who is able to supply, the one who is able to nourish. Naunawaan po natin. Kaya po, pakisabi sa katabi mo, tuloy. tuloy ang buhay, tuloy ang Pasko. Because Jesus Christ is all out to us and God is able to supply all that we need. Lahat po ng kailangan po natin at lahat ng ipinangako po niya sa atin, kaya niya pong tuparan because He is El Shaddai. At He is more than able. Okay? Kaya po ngayong gabi, let us sing that song, You Are More Than Able. Dito natin makikita, Lord, yung sa tingin po namin imposible, yung sa tingin po namin hopeless situation na, sa yung Panginoon, hindi eh. Diba? At yun po yung pag-asa po natin, yun po yung pag-asang nakikita po natin at tingnan po natin. Kaya po ang bawat isa ho sa atin, salamat ho sa Panginoon, salamat ho, meron ho tayong Panginoon na makapangyarihan po sa lahat, na kaya pong gawin anything and everything because He is omnipotent God. He is powerful God. At wala pong hindi kayang gawin ang Panginoon para po sa atin. Lahat po tayo ay tumayo. Did I start to forget all of the great things you did? When did I throw away faith for the impossible? How did I start to believe you weren't sufficient for me? Why do I talk myself out of seeing miracles? You are more than able. You are more than able. You are more than able. You
You are more than able. You are more than able. Who am I to deny what the Lord can do? Can you imagine? With all of your faith in the room, what the Lord can do, what the Lord can do, and it's gonna happen. Just let the way make it through. It's gonna move. It's gonna move. And can you imagine? With all of the faith in the room, what the Lord can do, what the Lord can do. And it's gonna happen. Just let the way make it through. It's gonna move. It's gonna move. Can you imagine? With all of the faith in the room, what the Lord can do, what the Lord can do. And it's gonna happen. Just let the way make it through. It's gonna move. It's gonna move. Anything is possible. Anything is possible. Anything is possible. Who am I to deny what the Lord can do? Anything is possible. Anything is possible. Anything is possible. Who am I to deny what the Lord can do? Anything is possible. Anything is possible. Anything is possible. Who am I to deny what the Lord can do? Who am I to deny what the Lord can do? You are more than able. 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 Who am I to deny what the Lord can do? Who am I to deny what the Lord can do? I've come a long way. I've seen how you work. There's so much goodness and grace, much more than I deserve. 'Cause I know who I am, and I can stay where I'm at. We've come this far by faith, and I just can't turn back. He's not done with me yet. He's not done with me yet. There's so much more to the story. You're not done with me yet. You're not done with me yet. You're not done with me yet. There's so much more to the story. You're not done with me yet. Who
what the Lord can do. Who am I to deny what the Lord can do? Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa gabing ito, Panginoon Ama. Salamat po sa pagpapakilala po sa amin that you are El Shaddai, O God. That you are God Almighty. You are all-powerful God. You are all-sufficient God. That you are able to supply all that we need. That you are able to nourish us, O God. Like a mother who supply milk, Panginoon Ama, kayo din po, Panginoon Ama, ay ganun din po sa amin, aming Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, humarap man kami sa mga sitwasyon na sa tingin po namin ay imposible, wala na pong pag-asa, Panginoon Ama, wag po namin kalimutan, Panginoon, ang iyong pangalan. Pangalan kong El Shaddai, that you are able to do anything and everything, O God. Dahil makapangyarihan po kayo, Panginoon, aming Amang Banal. Panginoon, salamat po. Salamat po, Diyos, kung paano niyo po nilupad ang pangako niyo po, ang tipan po ninyo kay Abraham. Alam po namin, Panginoon, you are the same God, O Lord. Kaya niyo rin pong tuparin ang mga pangako po ninyo sa amin sa mga panahon ito, aming Amang Banal. Ano man po ang ipinapanalangin po ng iyong mga anak, Panginoon, ano man po ang mga iniluluhod, Panginoon Ama, ano man po ang kanilang mga dinudulog, iniiyak po sa inyo. Panginoon, wag po kami mapagod mag-antay, gaano man katagal ang pagpugon, Panginoon Ama. Huwag po kaming mapagod, Panginoon, na mag-antay sa pagkilos po ninyo, Panginoon Ama. Mas lalo po kaming magtiwala po sa inyo, mas lalo po kaming, Panginoon, manampalataya po sa inyo sa pangalan po ng Panginoong Jesus. At maging worst pa man, Panginoon, ang mga sitwasyon na maranasan po namin, katulad po ni Abraham, may we walk faithfully, Panginoon. Patuloy po kaming lumakad na mayroon pong katapatan sa inyo, Panginoon Ama. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, Lord, huwag niyo pong hayaan ang aming mga pananampalataya, Panginoon Ama, ay hindi po tumatag, Panginoon Ama, at hindi po, Panginoon, maging malakas po sa inyong harapan, Panginoon. Aming Ama, Panginoon, sa inyo ko po itinataas, Panginoon Ama, ang bawat isa, lahat po, Panginoon, na dumadaan po sa mga sitwasyon na sa tingin po nila ay imposible, wala na pong pag-asa, makita po nila kayo, Panginoon. Makita po nila, Panginoon, pagtiwalaan po kayo that you are El Shaddai, O God, that you are able to do anything and everything. Kaya niyo po tuparin ang inyong pinangako para sa amin. Aming Amang Banal, salamat. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa gawain po ng sa paggabi. Salamat po sa pagsama niyo po sa amin sa loob ng siyam na gabi, Panginoon. Tinawid po kami, hindi po kami pinabayaan, Panginoon, aming Amang Banal. Salamat po. Tunay nga po kayo ang Diyos na tapat, Panginoon Ama. Kayo ang Diyos na nagkakaloob, Panginoon Ama. Kayo ang aming Diyos, Panginoon Ama, na patuloy, Panginoon, na kumikilos sa aming mga buhay, Panginoon. Aming Amang Banal, maraming salamat po, Panginoon Ama. Purihin ka, Panginoon Ama. Purihin ka, Panginoon. Hayaan po ninyo, Panginoon, ang Pasko na darating, Panginoon. Patuloy po kaming magdiwang sapagkat ang Panginoong Jesus, Panginoon naming sinasamba, ay all out po sa amin, Panginoon. Salamat, salamat po. Purihin ka, sambahin ka sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen.